Jacob's POV. Lasing na lasing ako kagabi at hindi ko na halos maalala kung paano ako nakauwi. Ang tanging naalala ko lang ay pagkatapos naming uminom sa unit ni Benji, ay pumunta pa kami sa isang nightclub kung saan mga high-end ang mga tumitable na babae. Karamihan daw kasi sa mga nagtatrabaho rito ay mga baguhang modelo. Kaya naman agad na ginanahan si Benji nang isa-isang humilerang mga nasabing babae sa harap namin. Yesterday. Brad, puro mga tisayo, panalo. Sige na, mamili ka na. Basta ako iinom lang. Panguna ko, kontento na kasi ako sa kasintahan ko at ipinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko siya lolokohin. Bahala ka, isang gabi lang naman at saka wala namang makakaalam. Pangungunsensya pa niya. Tinawanan ko lang si Benji. Inom lang talagang pinunta ko rito at hindi babae. Umorder ako ng mamahaling alak at hinayaan lang si Benji na makipagharutan sa napili niyang babae. Sunod-sunod ang ginawa kong pagtagay hanggang sa maramdaman ko nang namamanhid na ang aking muka. Brad, maiwan na kita dyan ha? Ere kasing si Ella, inaaya ako sa motel. Paalam niya sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Sige na, okay lang ako rito. Uubusin ko lang ito. Pagtutukoy ko sa hawak kong baso na puno ng alak. Nang makaalis na silang dalawa ay minadali ko na rin ang aking iniinom dahil alam ko may nag-aantay sa akin sa bahay at yun ay walang iba kung hindi ang aking pinakamamahal na nobya. Si Charmaine. No, 8:00 na pala ng gabi. Masyado na ata akong naparami ng iniinom at hindi ko napansin ang oras. I decided to hurry dahil tsak na nag-aalala ng aking babe. Habang naglalakad ako patungo sa pinaparadahan ng aking sasakyan ay muli na naman akong namalikmata. Hindi. Saway ko sa sarili. Mukha na naman kasi ni Lucy ang nakikita ko. Marami akong nainom ngayong araw at alam kong epekto lang ng alak kaya ganito ang aking naiisip. Tama, masyado ko lang kasing iniisip ang aking namayapang asawa kaya kahit saan ako tumingin ay mukha niyang nakikita ko. Kaya mo pa bang umuwi, mister? Wika ng babae na kamukha ni Lucy. Shit, nagsasalita siya. Hindi ako namamalikmata. Sa isip-isip ko, kung ganun ay totoong tao palang nakikita ko at hindi multo. Hindi ka multo? Hinawakan ko siya sa kanyang mukha para makasigurado at nagulat ako nang hindi tumagos sa hangin ng aking kamay. Tao ka nga, manghang sabi ko. Hay nako, ang dami mo sigurong nainom no? Kung ano-ano na kasi ang sinasabi mo, mister. Mabilis akong umiling. Hindi pilit akong tumayo na tuwid. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa nang kamuntik na akong tumumba. Yun na ang huli kong naalala. Kasalukuyan. Hindi ko ininda ang aking hangover dahil sa ginawa namin kanina ni Charmaine. I feel energized. Ganadong-ganado ako na magtrabaho ngayon dahil sa sarap ng aking kinain kanina. Sa dami nun ay hindi ko naiisa-isahin. Samantala, habang pinapakalma kong aking Junjun ay biglang pumasok ang aking secretary na si Nicole. As usual, si malmal na naman ang mukha nito habang nakikipag-usap sa akin. Sir, nandito na po yung mga ka-meeting nyo. Walang kagana-gana niyang sabi. Okay, papasukin mo na sila. Sinubukan kong deadmahin ang inaasal ni Nicole kaso masyado na siyang nagiging bastos sa akin. Mamaya kita haharapin. Sa isip-isip ko. Sa ngayon ay kailangan ko munang unahin ang mga ka-meeting ko ngayon. Good morning ladies. Have a seat. Bale 5 silang mga modelo na pinupunta ko ngayon at sila rin ang dapat na ka-meeting ko kahapon. Kaso dahil nga na-late ako ng dating ay hindi ko na sila naabutan. Mga busy na tao rin kasi sila kaya tulad ko yung mahalaga ang kanilang oras. Medyo nakakahiyaman pero isa lang talagang kinakailangan kong modelo para sa aking latest collection. You all girls are pretty and I am honored that you all give time for us. But as you already know, only one of you will be chosen. Isa-isa ko silang nilapitan para iabot ang aking mumunting regalo bilang pasasalamat sa pagpapaunlak nila sa aking imbitasyon. It's just a simple gold ring pero nagkakahalaga rin yun ng nasa 100k ang isa. Siguro, late na nilang malalaman yun kapag sinubukan na nila itong ibenta o isanla. After an hour,
Finally ay nakapag-decide na rin ako kung sino sa kanilang 5. Medyo nahirapan talaga akong mamili dahil lahat sila'y may ibubuga at kilala na rin sa larangan ng pagmumodelo. Siyempre, as a strategy, pinili ko kung sino ang may pinakamatunog na pangalan. Congratulations, Rosana Roses! Ikaw ang napili ng aming company na mag-endorse ng aming latest collection. And the rest, congratulations din! Isa-isa na rin itong mga nagpaalam at si Rosana na lang ang babalik sa Makalawa para pumirma ng kontrata. I know I made the right choice at kampante ako na magiging successful ang launching ng bago kong creation. For now, naisipan ko lumabas muna ng office para manigarilyo. Actually, pwede naman dito sa may terrace ng aking office. Kaso naalala ko na may kukunin nga rin pala ako sa aking kotse. It's a toys na binili ko kanina sa men's store. I want to check it kung all working bang mga ito dahil hindi ko na yon na-testing kanina dahil wala na akong oras. Kakalabas ko pa lamang ng aking opisina ay muli ko na namang nakasalubong si mangot na mukha ng aking secretary. It pissed me big time every time I see Nicole who is making face at me. Nakakapuno na. That's why I lose my temper. Nicole, I think I don't need you anymore. My company doesn't need an attitude secretary like you. Makakaalis ka na sa kumpanyang ito at babayaran kita ng sa tingin ko'y nararapat sa ilang taong paglilingkod mo rito. So go ahead and pack your things. Darating ang papalit sa'yo mamaya. Diretsahan kong sabi. Wala akong nakikitang mali sa aking ginawa. She deserved it. Sinabi ko lang na may kapalit na siya para makaalis na siya agad. I don't give a second chance. What I said is final. Hindi ko ninintay ang sasabihin niya dahil wala na rin naman siyang choice. Samantala, pagdating ko sa parking lot ay kaagad ko na sinindihan ang aking sigarilyo. Kinuha ko na rin sa loob na sasakyan ng mga nasabing toys at pagkaraan kong matapos na manigarilyo ay bumalik na rin ako sa loob. Nakasalubong ko pa si Nicole na may dalang kahon at sa tingin ko'y nandoon na lahat ng kanyang mga gamit. Hindi ko na siya kinausap at mabilis ko lang siyang nilagpasan. Nang makarating na ako sa loob ng aking opisina ay kaagad ko nang nilabas sa plastik ang mga laruan. Kung titignan ay mukha lang itong pangkaraniwang laruan pero wag ka, kaya ka nitong dalhin sa langit. Habang pilyo ko itong pinaglalaruan ay bigla namang bumukas ang pinto ng aking opisina. Hindi ko na nakita kung sinong taong nagbukas noon dahil nataranta na ako. Mabilis ko ibinalik sa loob ng plastik ang mga naturang laruan at inilagay sa drawer. Sisigawan ko na sana ang taong pumasok nang bigla akong matigilan. Anong ginagawa mo rito? I was surprised. Hindi ko na-expect na magkikita kaming muli. I don't know her name pero tandang-tanda ko kanyang mukha. Siya lang naman ang babae na palagi ko nakapagkakamala na si Lucy. Yun nga lang, sobrang kapal ng makeup niya, bagay na kabaligtaran kay Lucy. And her skirts? Nakalimutan mo na bang nangyari kagabi? Pinapunta mo ako rito sa office. Napakunot ako ng noo. I don't know what you're saying. Wait, let me clear. Walang nangyari sa atin, hindi ba? Paglilinaw ko. My God, I don't even know her name. Tinawanan niya lang ako sabay na inilapag ang kapirasong papel sa akin table. Binigay mo sa akin yan kagabi. Ang sabi mo sa thank you sa paghahatid ko sa'yo ay bibigyan mo ko ng trabaho. What? Sinabi ko yon? Tumango siya at yumuko sa akin. Yes, lasing na lasing ka kasi kagabi. Hindi ko na naintindihan ang iba pa niyang sinasabi dahil napako ng tingin ko sa kanyang mukha. Tama, sa mukha niya lamang dapat ako nakatingin at hindi sa kung saan-saan. Sa isip-isip ko, naisip ko rin na bigyan na lamang siya ng cash dahil hindi yata magandang idea na magtrabaho siya rito sa kumpanya ko lalo't malaki ang pagkakamukha nila ni Lucy. Sorry ha, pero wala na kasing bakante rito. If you want, I can give you a money. Is 50,000 pesos is enough? Nilabas kong aking cheque at mabilis ko yung pinirmahan. Take it or leave it. Malamig kong sabi. Nag-focus ako sa harap ng aking laptop at pilit na nagmatigas. Naku, pang matagalang trabaho pong gusto ko at hindi pera. Please, bigyan niyo na po ako ng trabaho rito. College graduate naman po ako at ipinapangako ko po sa iyo na pag-iigihan kong aking trabaho. Sumakit tuloy ang ulo ko. Ayaw ko naman talaga siyang tanggapin kaso naisip kong maaari muna siyang pumalit ng pansamantala sa pwesto ni Nicole. Total hindi pa ako nakakahanap ng kapalit. What is your name again? Honey po. Honey Mercado. Naubo ako sa narinig. Honey ang pangalan niya?
No, this is insane. Ano ba itong nangyayari sa akin? Okay, honey. You're hired as my secretary for the meantime. Hindi kita bibigyan ng pangmatagalang work pero sinisiguro ko naman sa'yo na malaki ang sahod mo rito. Sana okay na sa'yo ang 3 months na kontrata. 3 months? Oo, ayaw mo ba? Gusto ko po. Charmaine's POV. Katatapos ko lang na maligo at naisip ko na gumawa ng empanada. Paano naman may mapaglibangan man lang? Wala kasi akong magawa rito sa mansyon dahil ayaw nila akong pagawain. Senyorita, nakahanda na po lahat ng kakailanganing ingredients sa paggawa ng empanada. Wika ni Carol, sabay turo sa may kitchen. Salamat, naiilang kong sabi. Hindi kasi ako sanay na tawagin ng senyorita. Maya-maya pa'y sinimulan ko ng gumawa ng empanada. Pinagsama-sama ko lang ang harina, butter, asukal, asin at kaunting tubig at pagkatapos ay pinaghalo-halo ko lang ang mga yon hanggang sa makuha ko ang tamang consistency. Inerest ko munang nasabing dough at nakipagtsikahan muna kay Carol. Carol, ilang taon ka na rito? Siguro wala pang 3 taon po. Kamusta naman ang pagtatrabaho mo rito? Si Lucy, kamusta siya bilang amo? Gusto ko kasing malaman kung ano-anong ginagawa ni Lucy nang sa gayon ay hindi na ako iwanan ni Jacob. Alam ko kasi na kahit patay na ito'y may espasyo pa rin siya sa puso ng aking nobyo. Ayos naman senyorita, mababait naman silang amo. Malaki rin ang pasahod nila sa amin. Si Lucy, anong madalas niyang ginagawa rito sa mansyon tuwing nasa opisina si Jacob? Si Ma'am Lucy? Araw-araw siyang gumagawa ng merienda at dinadala niya yun sa office ni Sir Jacob. Bigla ko nakakuha ng idea. Talaga? Pwede ko rin kaya siyang dala ng merienda mamaya? Oo naman ma'am, tsak na matutuwa si Sir Jacob kapag ginawa mo yun. Yun nga lang, hindi ako sure kung kumakain ba siya ng empanada. Pero malamang magugustuhan niya yan. Sige, sana nga. Iniwan na ako ni Carol na mag-isang nagmamasa ng dough sa kusina. La 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 la. Pakanta-kanta pa ako habang nagpiprito ng empanada. Sana lang talaga'y magustuhan niya ito dahil ginawa ko ito na may halong pagmamahal. Ang cheesy? Nang matapos ako'y pumunta na ako sa aking kwarto para mag-ayos ng aking sarili. Napili kong isuot ang isang floral dress na binili ni Jacob noon sa akin. Naglagay din ako ng manipis na make-up para naman matakpan ang namamaga akong talukap. Oo, namamaga yun dahil sa kakaiyak ko kagabi. Hindi lang napansin ni Jacob yon dahil nakafocus lang siya kanina sa katawan ko. Anyway, gustong-gusto ko ang eyes ko ngayon, maski ako'y naninibago sa itsura ko. Ibang-iba talagang nagagawa ng pera. Ang ibig kong sabihin ay nagmukha akong yayamanin dahil sa suot kong mamahaling damit. Idagdag mo pang suot kong kwintas na may puting diamanting palawit. Nang makababa ako sa hagdan ay biglang naistatwa si Manang Dolor. Ang ganda mo talaga, senyorita. Puri ni Manang Dolor. Oo nga, bagay na bagay sa yung suot mo. Dagdag pa ni Lan. Sumingit naman si Carol. Hindi kaya nanlaki ang mata ko sa narinig? Mas bagay kaya sila ni Sir Jacob. Paglilinaw niya. Kinabahan ako doon. Pagbibiro ko pa. Napuno ng tawanan namin ng malawak na sala ni Jacob. Mababait na mga kasambahay niya at sana ay maging close pa kami sa mga susunod na araw. Samantala, excited akong pumunta sa office ng aking babe. Sakay ng isang taxi. Bit-bit-bit-bit ko rin ang ginawa kong empanada at itong gagamitin kong dahilan kung bakit ako pumunta. Ang totoo'y gusto ko lang makita ang gwapong mukha niya at magpa-cute lang sa kanya. Pagbaba ko ng taxi, kaagad na akong pumasok sa loob. Ang awkward lang kasi, lahat sila'y nakatitig sa akin. Masyado bang maigsi yung dress ko? O napakapal kaya masyado ang makeup ko? Sa isip-isip ko. Bilang paggalang isa-isa ko na lang silang initian at mabilis ding nilagpasan. Sa elevator ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nailang kasi ako kanina, hindi ako sanay ng pinagtitinginan. Ilang sandali pa'y narating ko na rin ang palapag na kinaroroonan ng opisina ni Jacob. Isang malalim na paghinga muna ang aking ginawa bago kumatok. Hi, si Jacob. Bati ko sa babae na nagbukas ng pinto. Hindi pamilyar ang mukha niya sa amin dahil last time na pumunta ako rito ay ibang sekretary niyang naka-duty. Nasa loob po siya. Sino po sila? Magalang na tanong niya. Napatitig ako sa magandang mukha niya at napansin ko rin ang pantay-pantay niyang ngipin.
Si Charmaine ka mo. Okay, wait lang po ha, sasabihin ko lang po sa kanya. Siguro mga 5 minuto rin ako naghintay bago niya ulit ako pagbuksan. Ma'am, pasok na raw po kayo. Okay, thank you. Nadatnan ko si Jacob na busy sa pagtatype sa computer. Mukhang wrong timing atang puntak ko kaya nilapag ko na lamang sa lamesa niya ang dala kong merienda at nagpaalam na rin sa kanya. Pumunta lang ako rito para dalhan ka na merienda. Hindi rin ako magtatagal, aalis na ako. Hindi pa rin natinag si Jacob kaya naman nagpasya na akong tumayo na, ngunit biglang nagsalita ang kausap kong babae kanina. Sir, aalis na raw po si ma'am. Doon lang natigil si Jacob sa kanyang ginagawa. O Charmaine, nandiyan ka pala. Pasensya na ha, ang dami ko kasing kailangan tapusin. Charmaine lang? Sa isip-isip ko. Sa bagay, narito nga pala kami sa opisina niya at meron ding ibang tao. Kaya siguro formal niya akong kinakausap. Oo, kakarating-rating ko lang din. Sige, hindi na rin ako magtatagal, aalis na ako. Sa isang bahagi ng puso ko'y nandoon ang hangarin ko na pigilan niya ako at hilingin na magstay pa ako ng ilang sandali, kaso hindi niya yung ginawa. Sino siya, sir? Dinig ko pang sabi ng kanyang sekretary niya habang papalabas na ako. Binagalan ko pang paglalakad ko dahil gusto kong marinig na ipakilala niya ako bilang nobya niya, kaso hindi niya yun ginawa. Malungkot tuloy akong lumabas ng kanyang opisina. Pagdating ko sa mansyon na hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, para akong lalagnatin. Napansin ko rin na nagkulay itim ang suot kong kwintas. Senyorita, ang bilis mo ata. Punan nila nang makitang aking presensya. Pilit akong ngumiti. Oo, sumama kasi ang pakaramdam ko bigla pagsisinungaling ko. Totoo naman na masama ang pakaramdam ko pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako umuwi kaagad. Ito ay dahil kay Jacob. Nasaktan ako dahil buong akala ko'y matutuwa siya kapag nakita ako. Yun pala'y hindi. Nag-expect lang siguro ako masyado. Sa bagay, hindi naman din kasi intensyon ni Jacob na masaktan ako. Ako lang kasi itong mapilit eh. Kailangan kong tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay sweet sa akin si Jacob. May mga araw na red flags at dapat ay masanin na ako doon. Samantala, sa kwarto ko na ako natulog muna para magpalipas ng sama ng loob. Alam kong wala ko matatanggap kay Jacob na sorry dahil nga hindi siya aware sa feelings ko. Shit, ano na naman to? Bakit tinayaan mo umalis siya? Sa isip-isip ni Jacob. Hindi maintindihan ni Jacob kung bakit niya nagawang deadmahin ng girlfriend na si Charmaine at ang mas malala pa rito ay hindi niya ito nagawang ipakilala sa bago niyang sekretary. Hindi lang maamin ni Jacob sa kanyang sarili na sadyang ayaw lang niyang ipaalam kay Honey na may girlfriend na siya. Yes, mahal niya ang kanyang nobya pero parang may kung ano sa kanyang sekretary at parang naaalala niyang kanyang asawa bukod sa kamukha ito nito. Sir, sino ka ako siya? Bakit may dala siyang merienda? Pag-uusisa ng bago niyang sekretary. Kinuha nito ang tub na dinala ni Charmaine at binuksan. Wow, empanada! Paborito ko po ito. Dagdag pa ni Honey. Para maiwasan ang tanong nito ay binigay na lang ni Jacob sa kanyang sekretary ang dalang pagkain ng kanyang nobya. Okay, sa'yo na. Yun, ayos. Napangiti si Jacob na makita si Honey tuwang-tuwa. Para siyang bata, sa isip-isip ni Jacob. He likes Honey's company. Ngayon pa lang niya ito nakakasama pero napapatawa na siya agad nito. Mahilig kasi itong mag-joke at marami itong kinikwento tungkol sa kanyang buhay. Tulad ng mga naging trabaho nito dati at kung paano siya nakatapos ng pag-aaral. Halos maibod na rin itong buong istorya ng buhay niya kahit alam niyang hindi naman ito tinatanong ni Jacob. Samantala, after office hour ay kaagad na inayos ni Jacob ang kanyang mga gamit. Siyempre, hindi niya rin kinalimutan na binili niya mga laruan na paglalaruan nila ni Charmaine mamaya. Pasimple siyang napangiti. Sigurado ako magugustuhan niya to. Hindi na siya makapag-aantay na gabi at balak na niya itong subukan. Habang papasakay na siya sa kanyang sasakyan ay napansin niyang kanyang bagong sekretary sa hindi kalayuan. Mukhang papauwi na rin ito at nag-aabang lang na masasakyan. Honey, sumabay ka na sa akin, alok niya. Naisip ni Jacob na isabay na ito para makauwi na rin ito agad ng bahay. Sige ba, hindi kita tatanggihan? Mabilis na sumakay si Honey sa harapan. Masyado siyang komportable kay Jacob to the point na iniisip niya may gusto sa kanyang boss. Pasimpleng kinalas ni Honey ang butones ng kanyang blouse dahilan para ma-expose ang kanyang cleavage sa amo. Nagigets naman ni Jacob ang pinapahiwatig ng bago niyang sekretarya
kaso wala siyang balak na patulan ito. Si Charmaine pa rin kasi ang mahal niya at kung hindi lang talaga kamukha ni Honey si Lucy ay malamang na hindi niya ito pag-aabalahang pakitaan ng mabuti. Gusto lang ni Jacob ang mukha nito pero hindi ang pagkatao ni Honey. Diyan na lang po ako sa tabi, wika ni Honey habang kinakalas ang seatbelt. Napansin naman ni Jacob na nahihirapan ito kaya agad niya itong tinulungan. Nilapit niya ang kanyang sarili kay Honey at nagulat siya sa ginawa nito. Shit, why do you do that? Hinalikan kasi siya ni Honey sa pisngi kaso gumalaw itong si Jacob kaya sa laig dumampi ang labi ni Honey. Goodbye kiss lang yun. Eto naman, palusot ni Honey pero ang totoo ay nanggigigil siya sa labi ni Jacob. Oh okay, but ayoko nang maulit yun. Hindi magandang tingnan. Sermon ni Jacob. Ginitian lang siya ni Honey at mabilis na ring bumaba. Kumaway pa ito't nag-flying kiss kay Jacob. Hindi alam ni Jacob kung tama bang naging desisyon niya na tanggapin ito bilang secretary. Masyadong magaslaw kasi itong si Honey at feeling niya hindi magtatagal at magkakaroon siya ng problema. Pagdating ni Jacob sa mansyon ay kaagad na hinanap ng mga mata niya ang nobya. Wala ito sa sala at wala rin sa kitchen. Kaya naisip niya na sa kwarto niya ito. Babe, halos malibot na niyang kabuuan ngunit hindi niya ito nakita. Sinubukan niyang puntahan ito sa kwarto ni Lana at doon niya ito nadatnan na mahimbing na natutulog. Nandyan ka lang pala, pilyong ngumiti si Jacob. Marahan niyang tinihaya ang nobya at nililis ang suot nitong floral dress. Babe, nahubad na ni Jacob ang suot nitong pang-ibaba ngunit hindi pa rin ito nagigising kaya naisip niyang gisingin ito sa sarap. Alam ni Charmaine na si Jacob yon ngunit pinili niya pa rin magtulog-tulugan. Babe, wake up please. Maya-maya pa'y sinubukang gamitin ni Jacob ang isa pang laruan at doon na napaigik si Charmaine. Moan my name, babe. Dito na nawalan ng gana si Charmaine. Ngayon kasi siya tinawag na babe ni Jacob. Samantalang kanina sa opisina nito Charmaine lang. Babe, what's your problem ba? I thought you like it. Napansin kasi ni Jacob na nawalan ito ng ekspresyon. Gusto mo bang ihinto ko? Tumango lang ang kanyang nobya. Nang hinayang tuloy si Jacob, hindi niya ina-expect na hindi magugustuhan ng kanyang nobya ang dala niyang laruan. Tinalikuran lang siya ni Charmaine kaya mabilis niyang sinuot ang kanyang pants at lumipat na ng kanyang kwarto. Hinihintay ni Jacob na sumunod si Charmaine sa kanyang kwarto kaso inabot na ng 2 oras at hindi pa rin ito lumilipat. Sa inis niya nanood na lang siya ng X-rated video at nagsarili na lamang. Kinabukasan, nagising si Jacob na wala pa rin Charmaine sa kanyang tabi. Kaya naman agad niya itong pinuntahan sa kwarto nito kaso hindi niya rin ito nakita. Manang Dolor, sigaw niya. Dali-dali siyang bumaba ng hagdan para tanungin ng matanda. Senyorito, humahangos ka? Tanong ng matandang katulong nang makita si Jacob na hiningahingal at tanging boxer shorts lamang ang suot. Hindi na nakasagot si Jacob dahil nasa baba lang pala't kumakain ang hinahanap niya. Babe, saan ka pupunta? Napansin kasi niyang nakabisi ito ng pang-alis. Graduation kasi namin ngayon. Pasensya na't hindi ko nabanggit sa'yo. Busy ka kasi kahapon. Really? Wow, that's good. Hindi man na niya na-gets ang pinupunto ng nobya. Baka sa mukha ni Jacob ang labis na kasiyahan. Maliligo lang ako. Lihim na natuwa si Charmaine. Mukhang babawi sa kanyang nobyo. Ilang minuto lang ang lumipas at bumaba na rin si Jacob. He's wearing an office attire that make them confused. San ba gaganapin ang graduation niyo, babe? Sa school din, tipid niyang sagot. Umaasa si Charmaine na sasamahan siya ni Jacob sa kanyang graduation. Ngunit muli na naman siya nitong binigo. Manang Dolor, ikaw muna sumama sa kanya. Maaga kasi ang call time namin ngayon. Hindi pinahalata ni Charmaine na nadismaya siya kay Jacob. Ano ba kasing magagawa niya? Wala naman. Isa pa, alam naman talaga niyang bising tao si Jacob. Kaya sinarili na lang niya ang pagdaramdam niya. Anong mangyayari sa nagsisimula pa lang na magandang relasyon ni na Jacob at Charmaine? Kung pakaramdam ng dalaga ay nababaliwala siya ng nobyo. Ano nga kayang rason ng biglang pagsulpot ng babaeng kamukha ng dating asawa ni Jacob na si Lucy? Kamukha nga lang ba ito o ito talaga si Lucy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.